I've been laid up for like fucking 6 years. And it's so, you've got no idea how I feel. Man, thank you from the bottom of my heart. And unfortunately, it comes to our final song for ever. I just want to say to you on behalf of the guys in Black Sabbath and myself, that your support over the years has made it all possible for us to live a lifestyle we live. Thank you from the bottom of our heart. I love you, we love you. Ito ang pinakahuling beses na emosyonal na kinausap at pinasalamatan ni Ozzy Osbourne ang kanilang mga tagahanga. Ramdam ang pait, ang sakit, at ang lungkot na dumating na sa punto ng kanyang buhay na kailangan niya ng mamaalam sa mga taong sumuporta sa kanila sa loob ng ilang dekada. Kailangan niya ng mamaalam sa bagay na sobrang mahal niyang gawin. Sa pagkakataon na yan ay wala na siyang kakayahang tumayo na mag-isa, na ang tanging kaya niya na lang ay ibigay yung kung ano na lang kayang gawin ng mahina niyang katawan. Ang iparinig sa huling pagkakataon sa kanilang mga tagahanga, ang mga awiting nakasama at niyakap nila sa loob ng napakahabang panahon. Kahit kapansin-pansin ang hina ng katawan ni Ozzy Osbourne noong araw na yon, ay wala namang nag-akala na huling beses na pala nila itong makikita at makakasama, dahil makalipas lang ang ilang araw matapos ang kanilang pagtatanghal ay tuluyan nang bumigay ang kanyang katawang lupa at tanging naiwan na lang ay ang kanyang matatamis na alaala. Halika at alamin natin ang mala roller coaster na kwento ng buhay ni Ozzy Osbourne. Unawaing mabuti kung bakit ang tanyag sa kanyang Prince of Darkness ay hindi lamang isang pampaastig lang na alias o dahil lang sa paraan niya ng pagkilos, pagpe-perform o pananamit, kundi ito ay sumasalamin din sa mas malalim pang dahilan, katulad ng kanyang katauhang hinulma ng masasakit na pinagdaanan, mapapait na kabiguan at iba pang mga karanasang kanyang pinasan mula sa kanyang kabataan. Dahil sa likod ng nabuo niyang astig at tila ba untouchable na imahe na tila ba walang kinakatakutan, ang katotohanan na naging biktima din ito ng kanyang sariling kahinaan. Mas kilalanin natin si Ozzy Osbourne sa video na ito at alamin natin ang naging huling sandali ng kanyang buhay na kasama ang kanyang banda. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa channel natin. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si John Michael Osbourne sa Marston Green, England noong December 3, 1948. Mahirap lang ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho lang sa factory ang kanyang ina at toolmaker lang ang kanyang ama. Meron siyang 3 mas nakatatandang mga kapatid na babae at 2 namang mas nakababatang kapatid na lalaki na kasama niya nagsisiksikan sa isang maliit na bahay na may 2 kwarto lang at wala pang banyo sa loob. Bukod sa kanilang hindi maayos na kalagayan ay taglay din ng batang Ozzy Osbourne ang problemang dyslexia. Kaya nahihirapan siyang matutong magbasa o magsulat, na naging dahilan na rin kaya naging tampulan ito ng tukso at naging paboritong pagtripa ng mga bully sa school, na dumating pa nga sa punto na nakaranas pa ito ng pang-aabusong sexual sa mga ito. At ang isa sa pinakamasakit sa lahat ay yung maranasan itong magulpi sa harap mismo ng isa niyang ate na wala din namang magawa para tumulong. Kaya sa edad na 14 na taong gulang ay tinangkanan nitong kitilin ang kanyang sariling buhay. Nakabutihang palad naman ay napigilan sa tamang oras ng kanyang ama. Pero yun nga lang, kahit napigilan ang mapait sanang trahedya, ay nanatili naman sa kanyang kalooban ang mga masasakit na karanasan na tila ba ay naging isang halimaw na unti-unting nilalamon ang utak ni Ozzy. Oo, nauwi yun sa pagkakaroon niya ng depresyon, na ang nakakalungkot pa ay ang napili niya pang sandalan ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang maganda lang kay Ozzy Osbourne mga idol, sa kabila ng lahat, kahit nabubuli at may learning disability ito na maituturing, ay meron pa rin itong creative side na i-enjoy nitong umarte sa mga programa sa school. Pero dahil nga sa traumang dinaranas nito araw-araw sa mga bully, ay nagpasya na rin ito kalauna na tumigil na lang sa pag-aaral. 15 taong gulang ito noong nagsimula siyang makaranas na mamasukan sa iba't ibang klase ng trabaho. Pagiging construction worker man yan, tubero, trabahador sa factory ng kotse o katayan ng hayop at iba pa, ay walang arte niya itong pinapasok hanggang isang araw
araw ay narinig ni Ozzy Osbourne ang kantang She Loves You ng The Beatles na nagbigay ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa edad niya noong 17 taong gulang, pinangarap nito na maging tulad ng The Beatles. Nagkaroon ito ng kagustuhan na maranasan ang kasikatan na tinatamasa ng mga ito. Pero kasamaang palad ay merong araw sa kanyang buhay na kailangan nito ang pera na nagtulak sa kanya para magnakaw sa isang saradong tindahan ng mga damit. Oo, nahuli ito at nakulong dahil tumanggi rin magpiyansa ang kanyang ama para umano turuan siya ng leksyon. Kaya sa murang edad niya na yon ay naranasan niyang humimas ng malamig na rehas at makasalamuha ang mga kriminal na doble o triple ang edad sa kanya na inabot nga rin ng 6 na linggo. Oo, para sa iba ay maliit lang ito, pero sa katulad ni Ozzy na dumaranas na in the first place ng problemang mental, sobrang nakadagdag nga ito sa sugat na kanyang iniinda sa kanyang pagkatao. Kung mayroon man itong naidulot na maganda, yun ay dun nga niya mas naramdamang ayaw niya nang manatili sa parehas na sitwasyon. Ginusto niya nang makaalis sa isang buhay na walang direksyon, na ang liwanag nga niyang nakita at hindi nawala sa kanya ay ang paghanga niya sa bandang The Beatles. Ang kagustuhan niya maging katulad ng mga ito, kaya naman noong makalaya ito ay mas nag-focus si Ozzy Osbourne sa nabuo niyang passion at pagmamahal sa musika, sa isang pangarap na hindi niya sinukuan hanggang hindi niya ito nakakamit. Maaari nating sabihin na ginawa niyang lahat para mangyari ito. Katunayan, in-advertise niya ang kanyang sarili bilang isang eksperyensyadong bokalista, kahit na ang totoo ay hindi man lang ito nakaranas pang kumanta sa harap ng ibang tao. Nag-post ito ng advertisement sa isang local record store at ang kaisa-isa nga nagkaroon ng interest dito ay si Geezer Butler. Late 1967, nakita at nakilala na ni Ozzy Osbourne ang songwriter at bassist na si Geezer Butler, at doon nga nagsimula ang alamat ng bandang Black Sabbath na hindi na natin tatalakayin gaano dito mga idol dahil kagagawa lang natin ng kwento tungkol sa kanila. Ilalagay ko sa ilalim ang link ng video, panoorin mo na lang pagkatapos mo dito. Sa pagsisimula ng Black Sabbath noong 1968 ay mabilis nga silang naging isa sa pinaka-importanting banda sa kasaysayan ng heavy metal. Binago ng mga albums nilang Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality at Sabbath Bloody Sabbath ang hugis ng musika. Nakabuo sila ng solido at napakalawak na fanbase, pero yun nga lang, ika nga mga idol ay umiikot ang palad ng buhay sa ilang taong pamamayagpag ng kanilang kasikatan. Noong late 1970s ay nagsimula ring bumaba ang popularidad ng kanilang banda. Hindi na naging maganda ang pagtanggap sa mga albums nilang Technical Ecstasy at Never Say Die na sumira at nagpababa nga ng tiwala nila sa kanilang mga sarili, na mas nagpalala sa kanilang pagkakalulong sa mga ipinagbabawal na mga gamot, lalo na nga sa kanilang bokalista na si Ozzy Osbourne, na mas pinasama pa ng kanilang maling desisyon na kunin bilang opening act ang nag-uumpisa pa lang na sumisikat noon na Van Halen, sa pag-asang makakatulong ang mga ito para lumakas muli ang hatak nila sa mga tao. Pero kasamaang palad ay nilampaso sila ng Van Halen at sila nga mga idol ang nagmukhang opening act. Dito nasaktan ng husto si Ozzy Osbourne na naging dahilan nga para magsimula itong dumistansya muna sa banda at mas nalulong palalo ito sa droga. Nakalaunan nga ay nauwi nga ito sa pagkakatanggal sa kanya sa Black Sabbath. Marami ang nag-akala na katapusan na yun ang karera ni Ozzy Osbourne, pero ginulat nito ang lahat noong 1980 dahil naging sobrang successful nga ng kanyang certified 5x platinum na debut solo album, ang Blizzard of Oz, na sinundan pa ng multi-platinum ding album na Diary of Madman na nakatulong nga para itaas muli ang bandera ng pangalan at tiwala sa sarili ni Ozzy Osbourne. At salamat nga ang lahat ng yan sa nabuong chemistry ni Ozzy sa bago niyang gitarista at kapwa songwriter na si Randy Rhoads, na itinuring niyang bagong pag-asa at isang matalik na kaibigan. Pero kasamaang palad ay kinuha agad ang buhay nito ng isang aksidente noong bumagsak ang sinasakyan nitong aircraft, na mas nagpalala lalo mga idol ng depresyon ni Ozzy Osbourne at naging questionable nga rin kung tutuloy pa ang kanyang karera sa musika. Kaya to the rescue ang kanyang manager at naging asawang si Sharon Arden, dahil dito ay nagpatuloy ang kanyang karera na talaga namang sobrang naging makulay, na bukod nga sa sunod-sunod na multi-platinum albums ay naging sentro din ito ng iba't ibang malalaking kontrobersya. Isa na dyan yung pag-akusa sa kanya sa pagpupromote ng satanism sa pamamagitan umano ng lyrics ng kanyang mga kanta. Nakalaunan nga ay nagbigay nga ito sa kanya ng alias na Prince of Darkness, lalo na at naganap din noong sa sobrang high niya sa droga ay kinagat niya ang ulo ng 2 kalapate, na noong maputol nga ang mga
mga ito ay nakuhanan niyang tumutulo pa sa bibig ni Ozzy Osbourne ang dugo ng mga ito at nasundan pa nga rin yun ang pagkagat din nito sa ulo ng isang paniki na mas nagpasulido pa ng kanyang nabuong imahe bilang kampo ng kadiliman. Nademanda din siya sa mga kaso na may kinalaman sa mga pagpapakatiwakal na ang itinuturong dahilan ay ang impluensya ng kanyang musika na syempre ay naipanalo niya namang lahat. Sa huli mga idol ay sinabi ni Ozzy Osbourne na siya ay isang Christian at naniniwala umano siya sa Diyos. Naikwento din ito sa ilang interviews ang pagiging walang kwenta umano niyang asawa sa una niyang misis na si Thelma Riley at kahit nga sa pangalawa niyang asawang si Sharon ay nakagawa din ito ng ilang beses na kasalanan at pagtataksil na ang malma pa ay may pagkakataon pang sinubukan niya itong paslangin noong isang beses na sobrang high nito at hindi niya na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Pero hindi katulad ng unang asawa ay mas pinili nga ni Sharon na manatili sa tabi ni Ozzy. Alam niyo bang noong 2003 ay muntik nang mamatay si Ozzy Osbourne noong maaksidente sa dinadrive nitong quad bike na bumali nga sa mga buto nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at naglagay sa kanya sa koma ng 8 araw at noong makarecover ay dito na rin niya nalaman na ang nararamdaman niya palang panginginig sa mga nagdaang mga taon ay may kinalaman pala sa Parkinson's disease na mula nga noong 2003 mga idol ay nagsimula na siyang uminom ng gamot para sa naturang sakit. Inilihim niya ito sa kanyang mga fans ng napakahabang panahon at naisipan nga lang na ipagtapat noong 2020 matapos niya yang makarecover naman sa pagkakabagsak niya sa sahig noong 2019 na muling bumasag ng ilan niya mga buto na nabali na sa naging aksidente niya noong 2003 pa na ayon nga kay Ozzy Osbourne ay dumana siya dito ng 6 na buwan nang halos hindi niya makayanang tindi ng sakit lalo na nga at kasabay nga ng lahat ng yan ang tumitindi o lumalala niyang Parkinson's disease na naging dahilan nga ng paglalabas niya ng emotional na anunsyo noong taon ng 2023 na ayon dito ay nagretiro na siya sa pagtutur pero nitong ang taon ng 2025 kahit na wala na ang kakayahan niyang maglakad dahil sa kanyang sakit ay muli itong nag-anunsyo na magsasama-sama umano ang original na line-up ng Black Sabbath na mahigit 2 dekada na nga ang lumipas noong huli itong nangyari. Napagpasyahan ng mga ito na magsagawa ng kanilang charity concert at pinakahuli nilang reunion. Binigyan nila ito ng title na Back to the Beginning na sa sobrang dami nga ng nag-aastigang mga banda ng listahan na magpe-perform sa naturang konsyerto na yon ay dito mo mas mararamdaman kung gaanong inirerespeto at minamahal ng napakaraming banda na mula sa iba't ibang era ang Black Sabbath. Ginanap nila ito sa Aston, Birmingham sa England nito lang July 5, 2025 sa lugar kung saan nabuo at nagsimula ang alamat ng Black Sabbath sa lugar kung saan unang narinig ang boses ni Ozzy Osbourne na sumasabay sa kakaibang tugtugan ng kanilang banda at ito na rin ang naging lugar kung saan siya huling napanood at narinig na kumanta dahil pagkalipas lang ng 17 araw noong matapos ang kanilang konsyerto. July 22, 2025 ay biglang inanunsyo ng pamilya nito ang pagpanaw nito sa edad na 76 na taong gulang. Isang balitang yumanig sa mundo ng musika at nagbigay ng kalungkutan sa puso ng kanyang mga tagahanga na syempre kung mayroon mang mas nagulat at nabigla, yun ay ang kanyang mga kabanda. Makikita sa post ni Tony Iommi ang pagsisisi na hindi umano siya naglaan ng mas mahabang oras kay Ozzy Osbourne sa backstage. Wala rin kasi umanong mag-aakala na huling pagsasama na pala nila yon. Ibinahagi nito na kahit umano sa una nilang pagkikita para mag-rehearse ay hindi umano siya makapaniwala sa sitwasyon nito. Alam nila umanong hindi maayos ang kalusugan ni Ozzy Osbourne pero hindi nila inaasahang ganun ng katindi o kalala ang kanyang kalagayan. May kasama umano itong 2 taga-alalay at isang nurse at hindi umano ito bumati na katulad ng lagi nitong ginagawa noong araw. Kapansin-pansin din umano ang sobrang pagod nito noong makatapos lang ang 6 na kanta kaya marami ang nagduda kung makakaya kaya nito mag-perform sa araw na yon na syempre alam niyo na. Ipinakita ni Ozzy Osbourne na sa kabila ng kanyang kalagayan at mga kirot na kanyang nararamdaman ay kaya niya pa rin ibigay sa kanyang mga tagahanga ang inaasahan ng mga ito na malupit na performance. Ayon kay Tony Iommi, noong matapos umano ang kanilang konsyerto ay hindi na nila umano nagawa yung normal nilang ginagawa na pagyayakapan habang nagbabaw sa kanilang mga tagahanga dahil nga sa kalagayan ni Ozzy. Ang tanging niya na lang nagawa ay bigyan ito ng isang cake na siguradong ipagpapasalamat niya na
ginawa niya ito dahil sa kahuli-hulihang pagkakataon ay may nagawa siyang isang bagay na nagpasaya dito. Makikita rin sa post nito ni Ayomi ang pagpapasalamat dahil nakatugtog pa sila na magkakasama sa harap ng kanilang mga tagahanga at isa umanong malaking pribilehiyo para sa kanya na maging malaking parte ng kanyang buhay si Ozzy Osbourne. Sa kabila ng lahat ng ito mga idol ay isa lang ang sigurado, nagawang lahat ni Ozzy Osbourne ang lahat ng gusto niyang maranasan sa kanyang buhay. Mabuti man yun o masama ay namuhay siya to the fullest sa paraang gusto niya at magpapasaya sa kanya. Nagkaroon siya ng legendary na karera na hindi lahat ay nabigyan ng parehas na pagkakataon o pagpapala. Hindi man perpekto pero minahal siya ng totoo ng kanyang pamilya. Ganun na rin ang kanyang mga tagahanga at mga taong nakapaligid sa kanya. Nanatili sa tabi niya ang kanyang asawa na kahit nagawa niya ito ng hindi maganda ng maraming beses ay patuloy siya nitong minahal at inunawa. Nanatili ito sa kanyang tabi hanggang sa huli at higit sa lahat ay nagawa niya pa ng maayos ang bagay na mahal niyang gawin bago siya nawala sa mundong ito. Kaya kung nasaan man siya ngayon mga idol ay siguradong sasang-ayon ang lahat na sa kabila ng masasakit niyang pinagdaanan ay nagkaroon pa rin at pinagpala pa rin siya ng napakagandang buhay na maaaring pangarap lang na maabot o maranasan ng iba. Sa kabuuan ay nagkaroon si Ozzy Osbourne ng 13 studio albums, 5 extended plays, 5 live albums, 7 compilation albums, 9 na video albums, 65 singles at 41 music videos. Bumenta ito ng kabuuang 100 milyong albums na inducted sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2006 bilang bahagi ng Black Sabbath at noong 2024 naman bilang isang solo artist na inducted din ito sa UK Music Hall of Fame bilang solo at bahagi ng Black Sabbath noong taon ng 2005. Nabigyan din ito ng stars sa Hollywood Walk of Fame at Birmingham Walk of Stars. Tumanggap din ito ng Global Icon Award noong 2014 at noong taon naman ng 2015 ay binigyan ito ng Ivor Novello Award for Lifetime Achievement ng British Academy of Songwriters, Composers and Authors.